So, ito yung 27.5 na nadaling ko sa Lucena para din sa akin mountain bike. And then, syempre, pasalamat tayo kay Jaybel dahil, kay Jaybel. Kasi binigyan niya ako ng dalawang gulong. So, ikakabit ko na dito. And, yung isa ay may interior, yung isa wala. Kaya, magagamit ko na ulit. So, nung time na yon parang gusto ko siyang ipagpalit ng sidecar yung aking mountain bike para magamit ko sa business ko sa pagnenegosyo ng tindahan na gamit ng sidecar na bisikleta. Pero nababago may mga pagkakataon na gusto ko mag-stay na sa bahay, may tindahan, gusto ko nakapaglakad din ako, nakapagbike din ako, pero ang hirap pag walang financial talaga. Pero anyway, kahit pa paano, alam ko na ang Diyos naman hindi nagkukulang. And ako bilang isang tao, nagkukulang ako ng pagdarasal, pagtawag sa Kanya, nakakalimot. Pero dumating na sa punto, lubos pa rin ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. And yun nga, gusto ko nang magbalik loob sa Diyos na magpatuloy sa panalangin, pagpasalamat at pagpuri sa Kanya sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring blessing nangyayari sa buhay ko. Yung magkaroon ka lang naman ng payapa, peace of mind, saka yung walang sakit, ligtas kang nakakauwi ng bahay, nakakabiyahe ka ng maayos, ligtas, malaking biyaya nun And yun nga, na-experience namin ng pamilya namin yung nagkaroon ng sakit si mama. Na-aksidente siya ng kanyang sakit. Ang hirap pag tumatae, pag maliligo, oras ng pagtindig niya, pagsakay sa wheelchair, bibigay mo yung mga pangangailangan niya. And isa ako ngayon sa tinatawag ng caregiver ni mama. Pero nung na-hospital yung mama ko, yun, ang nag-alaga sa akin yung kapatid kong babae. Yung inabot ng 3 buwan na nag-leave. So, nung time na yun, malaking tulong din sa akin yung bike ko kasi pag biyahe-biyahe, gamit yung bike kasi mahal ang pamasahe nun And then, yun nga, mabubuo ko na ulit yung bike para makatipid sa biyahe. Tulad ng punta ako ng bahay ng anak ko, sensei nakatira sa kamag-anak ko, pagbunta ko ng bayan, pagbunta ko sa dapat kong buntahan na kakilala ko, kabarkada ko, classmate ko, ka-religion ko. So, importante talaga yung bike. Pero anyway, kahit hindi naman nagkatuloy kami na magpalit ng bisikleta o na sidecar, parang hindi rin panatagan loob ko na maibenta yung bike na meron ako. And yun, sa lahat ng ito, hindi siya natuloy, hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ako ng sidecar. And papasalamat ako sa Panginoon Diyos na gumawa ng langit at lupa, lalo na kay Yesu Cristo na bugtong anak ng Diyos. And sa buhay na meron ako, pasalamat ako sa Kanya. Siyempre sa magulang ko na nandyan siya, buhay pa rin hanggang ngayon. And yun, biyaya na nakapagtapos yung aking anak ng grade 12 and patuloy nun talaga. So talagang thank you pa rin talaga, and thank you Lord talaga sa lahat ng blessing na dumating. And may mga bagay na hinihiling ko na hindi nangyari sa buhay ko, siguro may ibig sabihin yun. And yun lang naman, and maraming salamat, and that's it.